ihanda mo po ang aming puso at isipan sa araw na ito upang lahat po namin na matanggap ang mga katotohanan mula sa iyong salita sa kita ng patuloy na yung blood ng Jesus Christ. Kabayan mo po siya, alaman, kaunungan, at ang Espiritu sumakanya, at siyempre po siyang patuloy. Yes. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Dito, yung umaga, ginagawa na tayo nag-iinita ng ating mga missionary pastor mula sa Batangas. At pagpapin natin ang Panginoon sa buhay ng Pastor Ray Casiano na siya ang gagamitin ng Panginoon sa radio Hinahanya natin ito sa rin sa mga ito. Pwede natin ang sulong. Good morning po ulit. Good morning. Ito yung first na pag-akyat ko dito sa taong 2024. At maasa tayo na sana patuloy nating mapapurihan ng Diyos, may taas ang kanya pong pangalan. At patuloy niya tayong gamitin para maging daluyan ng kanya pong mga salita. Okay. So yung ating pong pag-aaralan ay kinuha po natin ito sa Luke chapter 13, verse 22 up to 30. Okay. Samahan niyo po ako at ating pong tunghayan yung talata na pagmumulan po ng ating pong pag-aaral. Okay. So Luke chapter 13, verse 22 up to 30. Okay. So dito po sa aking Poimen Bible, ito po ang pagkasabi. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. At sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may ipagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. At tunay ngang may nahuhuli, na mauuna at may nauunang mahuhuli. Purihin ng Diyos. Okay. Muli po, tayo po ay sandaling manalangin. Muli, dakilang Ama, salamat po muli sa inyo pong pagtahirang sa amin bilang inyo pong mga anak. At alam namin, O Diyos, na laging naroon ang kaakibat ng inyong pong pagkapili at pagkahirang sa amin ay mayroon kayong plano, mayroon kayong layunin. Pero kasabay nito ay mayroon din naman kaming mga tungkulin upang tuparin bunga ng pagkahirang ninyo sa amin, Panginoon. Kaya maasa kami na nawa ay habang kami nandito sa mundo pong ito, patuloy naming magampanan ang amin pong tungkulin bilang mga anak ninyo para pagdaluyan ng inyong pong pagpapala at pagliligtas sa lahat po ng mga nais po ninyong iligtas. Kaya muli, samahan niyo po ang inyong lingkod, patuloy niyo pong gamitin bilang daluyan ng inyong pong mga salita. Alam ninyo na wala ka akong magagawa, maliban na
hindi ako'y inyo pong kasihan. Kaya muli po, palain nyo rin ang lahat ng nakikinig ngayon dito sa harapan at maging sa online. Kayo po ang magbigay din sa kanila ng habag at loobin ninyo na maging mapagpakumbaba ang bawat isa sa pong harapan ngayon. Natanggapin ang mga katotohanan na nais po ninyong ipahayag sa amin. Lahat ng ito, aming hiling muli dalangin, pasalamat na rin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so yung ating pong theme ay self-exertion. Ibig sabihin, yung mayroon tayong tungkulin na ipilit din yung ating pong pagnanasa na maligtas. Bagamat sabi nga natin, naniniwala tayo sa tulip. Okay? Totoo lahat ng mga tinuro ni Pastor sa doktrina po natin na ang lahat ng ang kaligtasan ay ito'y trabaho lahat ng Diyos. Pero hindi rin natin may alis na bilang mga hinirang ng Panginoon ay meron tayong tungkulin. Okay, so sa talata po ay may nagtanong sa Panginoong Hesus. Ang tanong po niya ay, kakaunti po ba ang maliligtas? Okay. So, ito pong tanong na ito ay kung pag tinignan natin ang Biblia, walang sinabi kung sino ang nagtanong at kung ano yung kanyang layunin, ano yung kanyang pong purpose. So maaring gusto lamang niyang bigyan ng katwiran yung kanyang pong katamaran. At gusto niyang siguro gusto rin niyang bigyang excuse yung kanya pong kawalang pagsisikap na maligtas yung sarili. Okay, alam po natin ito dahil sa atin po nung panahon na hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ito tayo na wala tayong pakialam sa tawag dito, kinabukasan ng ating pong kaluluwa. Okay? So wala akong sinabi, hindi sinabi kung sino sino ang tao na ito, ano ang kanyang layunin. Pero isa ang maliwanag po dito na nais na iparating ng Panginoong Hesus sa lahat ng mga nakikinig. Okay? Na malinaw na ang nais ng Panginoon na iparating sa atin ay yung pagsikapan ninyo. Okay? Sabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Whether kakaunti or marami ang maliligtas, dapat may tungkulin ang isang tao na dapat nagsisikap siya na maligtas ang kanya pong kaluluwa. Okay? So, ang sabi doon ay ngayon na yung oras. Kasi darating ang araw, sabi ng Panginoong Hesus, na ang pinto ay isasara na. At wala nang pwedeng pumasok. Okay? So, malinaw po na ang description ng kaligtasan, tinawag ito ng Panginoong Hesus na makipot na pintuan. At maliwanag din yung utos na sabi niya, pagsikapan ninyo. So kung mayroon pong description ng daan patungo sa kaharian ng Diyos, mayroon ding utos na pagsikapan ninyong pumasok doon. Okay? At pangatlo ay yung awful prophecy. Sabi niya, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Okay? So ito po yung dito iikot yung ating pong pag-aaral ngayon sa tatlong katotohanan po ito, tatlong subject na ito na ating pong pag-aaralan. Una ay yung description ng daan patungo sa kaligtasan at yung command na pagsikapan ninyong pumasok at yung awful prophecy o solemn prophecy na darating ang araw, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi na makakapasok. Hindi ako sanay gumamit ito. Pabalik pala yun. Okay. Okay, so una, asa na yung number 1? So tayo sa number 1. Yung number 1 ay yung description ng daan patungo po sa kaligtasan o tinawag ito ni Jesus na the straight gate o yung makipot na pintuan. So meron ho talagang pintuan o daan patungo sa Diyos or sa heaven at sino man makakapasok po dito ay maliligtas. So
So hindi mo na kailangan yung ibang daan, ibang gate. Okay? 'Di ba? Ang maliwanag ang John 14:6 na walang ibang daan kundi ako lamang. Okay? So by nature, tayo po na mga nilikha ng Diyos ay likas tayong makasalanan. Okay? At ang kasalanan ay may kukumpara natin sa isang parang isang matayog na bundok na hindi natin kayang tawirin. Kumbaga parang itong pader na napakakapal na sino mang tao ay hindi pwedeng makalampas doon. Or kung ikumpara naman natin sa dagat, parang ito yung napakalalim na dagat, napakalawak na hindi kayang tawirin ng tao. Okay. Ang Diyos ay nasa langit, banal. Sabi nga ay siya ay walang batik, liwanag, isang being na hindi kayang gumawa ng kahit na anong kasalanan. Samantalang ang tao ay para lamang tayong uod na pagapang-gapang, pagulong-gulong dito sa lupa ng sa maikling panahon. Okay? At isang being na makasalanan, marumi ang imahinasyon, di ba? Ang hangad ay po mga maraming bagay dito sa mundo pong ito. So sa ganoong kalagayan ay papaano makakalapit ang tao sa Diyos. Pero sa talata po na ating pong binasa kanina, purihin ang Panginoon dahil ang Diyos po ay naglagay ng daan, unang pintuan, at ito'y tinawag niyang makipot na pintuan. Okay? At ang pintuang ito ay sadyang inihanda ng Diyos para doon sa mga makasalanan, katulad po natin. At ito ay pinangako na ng Diyos from all eternity. Di ba kung mapansin po natin, yung madalas na may quote natin, yung Genesis chapter 3 verse 15. Pagkatapos magkasala ang tao ay ipinangako na ng Panginoon na darating ang araw, maglalaban yung lahi ng diablo at ang lahi ng babae. Siya yung tutuklaw sa sakong mo, subalit itong binhi na ito, ang siya namang aapak o dudurog sa ulo mong yan. So ito yung tinutukoy dito ay yung salvation, na darating ang araw na si Jesus Christ ay pababa dito sa mundo at magliligtas sa lahat po ng kanyang pong mga hinira. So dahil sa kanya pong katawan na nabayubay at sa dugo ni Jesus na nabuhos sa cross, ay nagkaroon ng justification, yung o satisfaction sa kabayaran ng ating pong kasalanan sa harapan po ng Panginoon. At nabuo dito yung isang pintuan patungo sa langit at tinawag ito ni Jesus na makipot na pintuan. Okay? So gumawa siya ng pinto na kahit ang pinakamasamang tao dito po sa mundo ay maaaring makapasok o makalapit sa banal na presensya ng Panginoon nang hindi na natatakot. Kaya nananawagan po ang Panginoon sa atin na lahat, sa atin lahat, sabi niya, ako yung daan, ako yung pintuan. Sa John 10 verse 9, sa John 10 verse 9, sabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. So yung itinutukoy na makipot na pintuan ay si Jesus Christ. Okay? Diba? John 14:6, ulitin po natin, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay. Okay. At walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ganoon din na sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 12. Okay? Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos nang walang takot o pag-alinlangan. Okay? So sa ganito pong paraan ginawa ang kaligtasan nang walang makakapasok dito without a cost. Okay? So hindi po pwedeng sabihin natin na aasa na lamang tayo doon sa pagkapili ng Panginoon. Kasi nga, kung pag sinabi natin tayo ay bahagi ng pinili ng Diyos, dapat automatic lumalabas po itong desire natin o pagpipilit natin na pumasok sa karya ng Diyos. So hindi mo pwedeng sabihin na ito ay kasama ka sa pinili ng Diyos na wala kang pagnanais. Okay? O wala kang self-exertion. Okay? So ito yung makipot at na pintuan na mahirap daanan.
Lalo na po ng mga taong ang isip ay mga makamundo. Sa mga taong maibigin sa kasalanan, makipot ito. Okay. Kung tayo po ay puro ang isip natin, puro paghangad ng mga bagay sa mundo, makipot po ito. Makipot ito sa mga taong self-righteous. Okay. Kaya nga, beware sa lahat po ng mga nagkiklaim na mga Kristiyano. Subalit, hindi mo makikitaan ng pagsisikat. Okay, so, hindi ang laki ng kasalanan ang dahilan kung bakit hindi maliligtas ang isang tao, kundi yung kawalan niya ng kagustuhang maligtas sa paraan ng Diyos. Okay, kasi marami din naman sa labas po ng church na ito na gusto rin nilang maligtas, kaya nga lamang sa sarili nilang paraan at hindi sa paraan ng Diyos. At kapag hindi sa paraan ng Diyos, huwag tayong umasa na tayo makakapasok sa makipot na pintuan. So maraming tao na yung sumubok na paluwangin yung pintuan, pero natili itong makipot dahil hindi naman ito elastic hindi naman ito guma na pwede mong palakihin. At maraming mga individual na nagrereklamo, sabi, ang hirap naman ng pintuan na yan. Oo, ang hirap pumasok yan. Pero sa huli, matuklasan din nila na no choice sila dahil wala naman talagang ibang daan, kundi ito lamang talaga yung daan na sinabi ni Jesus. Okay? So siya yung pintuang handang magbukas para sa mga makasalanan na gustong maligtas. May isa lamang kondisyon ng admission. Okay? At alam natin ito, na kapag ramdam mo talaga yung iyong kasalanan, alam mo na isa kang makasalanan at hindi mo kayang iligtas yung iyong sarili kung kaya't nangangailangan ka ng tagapagligtas. Ito yung tinatawag po natin ng kondisyon ng admission. Okay? Na pagka nakilala mo yung iyong sarili, kaya nga madalas ko pong mabanggit din kapag ako ay nagsasalita lalo na kung mga first time, yung mga kaharap ko, na sabi ko, marami sa atin naghahangad na makilala ang Diyos. Subalit, wala tayong paghahangad na makilala yung iyong sarili. Kapag gugustuhin mo lang na makilala ang Diyos at hindi mo sisimulan din na makilalanin ang iyong sarili, malabong mangyari. Kasi ang tao, hindi siya lalapit sa Diyos para makilala niya hanggat hindi niya nakilala yung kanyang sarili. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Diyos, dapat kasabay ng paghangad natin na makilala ang Panginoon, nandun din yung iyong paghangad na makilala mo yung iyong sarili. Kasi isang tao na hindi niya kilala yung kanyang sarili, hindi maghahangad yan ng salvation. Kasi ang tao lamang na naghahangad ng kaligtasan ay yung taong kilala niya yung kanyang sarili. Ano ibig sabihin na kilala? Alam mo na isa kang makasalanan. Alam mo na hindi mo kayang iligtas yung iyong sarili. Kaya nangangailangan ka ngayon ng tagapagligtas. So ngayon kikilalanin mo sino ang tagapagligtas? Si Jesus Christ. Kaya sabi natin dito, ang kondisyon ng admission ay kapag ramdam mo sa iyong sarili na nangangailangan ka ng salvation. Nangangailangan ka ng tagapagligtas. Pero kapag alam mo na kailangan mo si Jesus Christ, ano ang pangako dito sa John 6:37? Sabi niya, hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Ang lahat ng taong ibinigay sa atin ng Ama ay lalapit sa akin at hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. Okay. So kapag alam mo na kailangan mo si Jesus, lalapit siya sa Panginoon, anong pangako ni Jesus? Hindi ko itataboy ang sino man lumalapit sa akin. So hindi tinatanong dito kung maliit o malaki yung iyong kasalanan. Okay. Elect ka ba o hindi? Hindi na tinatanong dito. Okay. At simple lang ang tanong. Talagang sabi natin kanina, talaga bang ramdam mo yung iyong kasalanan? Ramdam mo ba na kaya kang iligtas ni Jesus? Okay? Handa ka bang ipagkatiwala ang iyong kaluluwa sa kamay ng Panginoong Hesus? Dahil kung magkaganon, bukas po ang pintuan para sa iyo. Dahil ito yung pinaka-requirements natin. Okay? So walang sinumang itataboy dahil sa laki ng kasalanan or masamang itsura. Kasi baka isipin niyo, Pastor, ang laki. Mayroon po ako na nga na-encounter ng gano'n Sabi niya, Pastor, ako ba yan,
kaya pa kayang mapatawad ng Diyos dahil sa laki ng ating kasalanan? Mayroong isang babae na nagtanong sa akin ng ganyan. Asawa siya ng ah, future na kumbaga parang napipisil namin na pwedeng maging leader din sa Tilaga. Pero yung kanyang misis, sabi niya, ano, pwede pa ba? Ako ba pwede pa talaga kayang papatawad ng Diyos? So, nakakalungkot dahil marami ang ganito na nag-aalinlangan silang lumapit sa Panginoon dahil tinitignan nila yung laki ng kanilang kasalanan. Or maaaring tinitignan ng isa sama ng hitsura kung ito, ako ba'y pwede pa? Kasi hindi po sa hitsura o sa laki ng kasalanan kung bakit tayo hindi makapasok sa makipot na pintuan. Ang dahilan ay dahil sa kawalan natin ng pagsisikap. Sa kawalan natin ng paghangad na maligtas. Halimbawa po, si Pablo, di ba? Si Pablo, ano sabi ni Pablo? Ako na pinakamasamang tao. Pero dahil nung kinahabagan siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng pagsisikap. Hindi lamang para maligtas yung kanyang sarili, kundi para maligtas din yung iba. Okay? Yung mga Hudyo, ba, ng mga nagpapako mismo kay Jesus Christ. Okay? Sabi nga ni J.C. Ryle, maraming mga Hudyo na mismo nagpapako kay Jesus Christ na nakapasok sa makipot na pintuan na ito dahil napakinggan nila ang pangangaral ng mga disipulo. Napakinggan nila yung Ebanghelyo. Diba? Maging yung Philippian jailer, yung bantay sa kulungan. Diba? Nung mapakinggan niya yung pangaral na Pedro, ano sabi? Pati kanyang buong pamilya ay naligtas. Okay? So, hindi lang tayo nagtatapos doon sa mga Bible examples at libo-libong mga tao din ang nakapasok sa makipot na pintuan nito matapos mapakinggan ang pangangaral ng mga disipulo. At isa tayo sa mga yun. Diba? Isa tayo dahil tayo bunga din tayo ng pagsisikap ng ibang mga misyonary sa ibang mga lingkod ng Diyos. Okay? Kasi nga, sabi nga, di ba, ang Romans 1:16, sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng marami. Okay? So, totoo pong ang mga anak ng Diyos ay bago palikain ng sanlibutan, ay kanya na pong hinirang. Pinili na niya tayo. Pero para tayo ma-ignite, dapat mapakinggan natin yung Ebanghelyo. Okay? Mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya ganun po ang kahalagahan ng mga misyonary, ng mga pastor, ng mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Dahil dito po binubuhay ng Diyos, ng Panginoon, yung desire ng mga individual na pinili niya sa pamamagitan ng kanya pong salita. Dahil kung hindi po napapakinggan ng tao ang salita ng Panginoon, kahit na siya po ay pinili ng Diyos, oo nga siya ay maliligtas, pero mabagal at hindi siya nakakatulong sa pagtayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kasi nga, hindi siya na-ignite. Kaya ito po ang nais ng Panginoon sa atin, na i-remind, paalala sa atin na meron talagang daan na itinakda ang Diyos para ang tao ay makapasok sa langit. Okay. Hindi ito sa sarili nating gawa dahil maliwanag naman ang Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ang tao ay hindi naliligtas pamamagitan ng gawa. Pero meron pa rin pong tungkulin ng tao na magkaroon ng paghangad, okay, para tayo ay kahabagan ng Panginoon. Okay? So, pangalawa, yung plain command ng Panginoong Hesus, okay, sa lahat ng tao. Okay. So kung mayroon pong description, mayroong command, mayroong utos. So hindi lamang ito ginawa ng Panginoon yung gate, yung daan, para tanawin lamang ng tao. Kundi ang utos ay pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Okay, sabi nga dito, strive. Kung gusto mong maligtas ang iyong kaluluwa, you must use means diligently. Kailangan gamitin natin. Kung naglagay ang Diyos po ng means, dapat gamitin natin yung means na yun. Hindi po pwedeng pabayaan na lamang natin, tanawin na lamang po natin. So meron talagang means na inappoint ang Diyos para po ang tao ay makalapit sa Kanya. May mga daan na dapat po lakaran ang tao.
bago niya matagpuan si Jesus Christ. At ano yung daan na yon? Ito yung public worship, ito yung ginagawa natin ngayon, reading the Bible, hearing the gospel preached. So ito yung mga daan na nasa pagitan ng tao at ng Diyos na dapat lakaran ng tao para niya matagpuan si Jesus Christ. Ibig sabihin, para matagpuan niya yung makipot na pintuan. So, hindi mo matatagpuan yung makipot na pintuan kung hindi ka lalakad, hindi mo lalakaran ito pong mga nasa pagitan na ito ng Diyos at ng tao. So, ang mga ito ay nasa pagitan niya upang makatawid ka sa makipot na pintuan. Totoong, ito po ay, sabi nga, don't get me wrong. Kasi baka mamaya inisip niyo, parang lumalabas si pastor doon sa tulip. Hindi po. Totoo pong walang sinuman na kayang baguhin ang puso o bawasan kahit na isa man sa ating pong mga kasalanan para gawin karapat-dapat sa ang ating pong sarili sa harapan ng Diyos. Wala hong tao makakagawa nun. Pero, hindi ito ibig sabihin na wala na tayong dapat gawin para maligtas ang ating pong kaluluwa. Ulitin ko, lahat po, lahat ang kaligtasan natin from first to last ay trabaho ng Diyos. Pero hindi ko ibig sabihin na walang tayong gawin para tayo po ay, ang ating sarili, yung ating katawan, ay maligtas. So, dahil kung totoo po yan, ay hindi na sana sinabi ni Jesus na strive o pagsikapan. Okay? Strive teaches that man is a free agent and will be dealt with by God as a responsible being. Kaya sabi niya, dealt to concern oneself to reach or try to reach a state of acceptance or reconcilement. Okay, ito yung sabi ni G.C. Ryan dito. Okay. So, hindi sinabi ng Panginoong Isus na mag-wait na lang tayo. Hindi rin niya sinabi na maghangad o mag-wish na lamang tayo. Okay? Or damahin na lamang natin or feel and hope and desire. But sinabi niya, strive. So, wala hong ganon. Hindi tayo intusan ng Panginoon. Dahil pinili ko na kayo, wala na kayong gagawin, kundi maghintay na lang. No. Sinabi ni Jesus, strive. Hindi tayo doon sa sang-ayon, doon sa mga itinuturo ng ibang mga reliyon na sabi nila ay wala tayong magagawa sa ganang ating sarili kung kaya yung mga membro nila ay nagpapatuloy sa kasalan. Dahil hinihintay na lamang nila na sila at palaguin ng Diyos. Okay? So, para mo na rin yan sinabing, kung hindi ka man na-convert, hindi mo yan kasalanan, yan ay kasalanan ng Diyos. Kasi hindi ako pinili ng Diyos eh. Merong ibang mga misinterpretation pagdating doon sa doctrine of election. Sabi nila, paano yun? Hindi pala ako pinili ng Diyos. Kung ako hindi pinili ng Diyos, hindi ako maliligtas. Kaya kung hindi ako naligtas, kasalanan ng Diyos yun. Diba? Parang ganun po yung kanilang pong interpretasyon. So, wala akong ganyang theology sa New Testament. Okay? Kundi sinabi ng Panginoong Isus sa mga makasalanan, sabi niya, come, repent, believe, labor, ask, sabi niya, seek, and knock. Diba? Familiar tayo sa mga salita. Diba? May konting Batangas yung amin. Familiar tayo sa ganyang mga salita na sabi ng Panginoon, pumatok kayo at kayo pagbubuksan. Diba? Maghanap kayo at kayo makakatagpo. So, hindi sinabi ng Panginoon na mag-wait na lang tayo. Mag-wish na lang kayo. Wala kayong dapat gawin. So, totoo po na ang ating pong salvation from first to last is entirely of God. Ngunit, wala ring duda na kung tayo man po ay hindi na-convert, kung tayo man po ay naligaw, lahat ng yan ay dahil din sa atin. Sinners are always addressed as accountable and responsible. Patunay po dito yung salitang strive or sinabi ni Jesus na pagsikapan ninyo pumasok sa makipot na pintuan. Strive teaches that a man must expect any adversaries and a hard battle of the world if he would have his soul saved. Okay. So ang pagsisikap daw po ay ito ay
asahan ng mga anak ng Diyos na dapat natin ginagawa kung talagang gusto natin maligtas yung ating pong kaluluwa. So naniniwala tayo na sa kasabihan, di ba, ang gas-gas na kasabihan na no gain without pain. So kung totoo ito sa temporal na mga bagay, lalo na sa pang-spiritual. Okay. Dahil sabi natin kanina, yung ating pong likas, tayo ay makasalanan. So ang taong makasalanan, sino po ang may hawak sa kanya? Ang diablo. Diba sabi doon sa John 8:34, ang lahat na nagkasala ay alipin ng kasalanan. So sino ang amo ng makasalanan? Si Satanas. Lahat ng makasalanan ay alipin tayo ng diablo. Okay? Kaya kung ikaw ay isang makasalanan, ang iyong kaluluwa ay hawak ng diablo, palagay mo, makakatakas ka sa kamay ng diablo without struggle? Hindi. Kung basta ka lang hihiga sa kamay ni Satanas at para komportable ka pa doon, palagay mo makakalaya kaluluwa mo doon? Hindi. Kaya nga sinabi ni Jesus doon sa John 8:32, alamin ninyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. At sino ba yung katotohanan? Muli, balik tayo sa John 14:6. Ako ang daan, ang katotohanan at ng buhay. Okay. Kaya, nananawagan ang Panginoong Hesus sa atin na kailangan natin mag-strive, okay? Magsikap para ka makawala doon sa kamay ng diablo, na kailangan magsikap tayo para tayo makawala. Ang puso po natin likas na mga kamundo at makasalanan ay never na magiging spiritual without a daily faith. Okay. Ganon din, success in life ay hindi po makakamtan ng walang pagsisikap. So higit sa lahat, yung langit ay hindi mo kayang abutin without a cross and a battle. Okay. Sinasabi po ng Bible na ang puso daw po ng tao ay templo ng Diyos. Sabi yun, 2 Timothy. Hindi ba ninyo alam na ako'y nananahan sa inyong puso? So, ang puso ng tao ay templo ng Diyos. At ang templo ng Diyos, okay, ay pilit na inaagaw ng karahasan. Ito yung sinasabi po sa Matthew 11, verse 12. Okay. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, okay, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Okay. Dito naman po sa version ko, sabi niya, mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Kaya ang utos, pagsikapan. Okay? A man must strive. Okay. Ano pa? Strive teaches that it is worthwhile for a man to seek salvation. Sabi nga ng Bible, kung mayroon man daw tayong pinagsisikapan na makamtan, mahalagang bagay na makamtan sa mundong ito ay walang iba kundi yung prosperity of our soul. Di ba yung favorite verse ni Pastor Roe? Gusto ni Pastor na sabi ko, makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan kung ang kaluluwa mo naman ay mapunta sa impyerno ay wala rin halaga. Okay? Kaya nga sabi nga ng Bible, kung mayroon man daw po tayong hinahangad na anumang mahalagang bagay sa mundo pong ito, walang iba dapat kundi yung alwan ng ating pong kaluluwa. So madalas kasi na ang pinapahalagahan ng tao, pinagsisikapan ng tao ay ang mga bagay sa mundo. Yung yaman, pagiging sikat, power, rank, learning, lahat pong yan ay yung pawang mga nabubulok na kuruna. Samantalang ang mga hindi nabubulok na bagay ay sa natin matatagpuan sa makipot na pintuan. Ibig sabihin kay Jesus Christ. Okay. Diyan natin matatagpuan ang kapayapaan mula sa Diyos. Okay. Kasi iba yung kapayapaan na kaloob ni Jesus Christ. So hindi ito seasonal. Kasi yung kapayapaan na kaloob ng mundo seasonal po. Diba? Sabi nga ay happiness depends on happening. Joy depends on Jesus.
Ang tunay na kagalakan ay nakadepende kay Jesus. Nagmumula lamang sa Panginoong Hesus. Pero ang mundo, okay, tayo po ang hinahanap natin ay yung kagalakan o kasiyahan. Pero nakadepende yan sa, halimbawa, ang mga magbabarik, masaya yan habang nagbabarik pa. Okay, habang nagtatagay, ang sasaya ng mga yan. Pero pagkatapos na ng barikan, sakit na ng ulo. Minsan yan, nawawala yung wallet, nagkakagulo pa, nagkakasakan pa. So, ganun ang kasiyahan ng mundo. Pero yung kagalakan na kaloob ni Jesus Christ, ito ay hindi pansamantala, kundi ito po ay permanente. Okay? So, ano pa? Yung matatagpuan sa Panginoong Hesus, pag-asang makakamtan sa hinaharap. Pag tayo ay nakaramdam ng karamdaman, ako madalas ko naiisip po yan kapag madalas ako sinusumpong ng hirap ng paghinga. Ang iniisip ko, yung excitement na makita ko si Jesus. Sabi ko, pagka namatay ako, yes, makikita ko na ang Panginoong Hesus. So ito yung sinasabi natin na yung pag-asang makakamtan sa hinaharap. Kasi nga kapag iniwan natin yung katawang lupa na ito na nabubulong, saan tayo papunta? Sa piling ng Panginoon. 1 Corinthians 5:8, diba? Absent from the body, present to the Lord. Kaya isa yan sa mga benepisyo ng isang taong natagpuan niya yung makipot na pintuan. Ano pa? The sense of spirit dwelling in us. Naramdaman natin na taglay natin yung Espiritu ng Diyos. So dahil na sa iyo yung Espiritu ng Panginoon, ay napakaliit ng posibilidad na tayo po ay maligaw o magkaroon tayo ng maling desisyon dahil nasa atin yung Holy Spirit. Okay? Ano pa? The consciousness that we are pardoned. Alam natin sa ating sarili na tayo pinatawad mo. Okay? Kaya kapag tayo po ay namatay, wala na doon yung SLS. Sa ating pong lapida. Di ba? Wala na yung sumalangit nawa. So, siguro sa mga Kristiyano, pwedeng palitan yun ng nasa langit na. So, dahil alam na natin na tayo may pinatawad ng Diyos. Yung pagiging safe, okay, isa rin yan sa ating pong nadadama, pagiging handa at pagiging insured. Okay, so, ang mga ito po ang tunay na ginto at matibay na kayamanan. Kaya ang panawagan ng Panginoong Hesus po sa atin, sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga pinili ng Diyos, kundi sa lahat ng tao. Okay, alam naman natin na ang salvation ay inaalok ng Diyos yan sa lahat ng tao. Okay, hindi lamang sa mga pinili ng Panginoon. Kaya panawagan niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ano pa? Strive teaches that laziness and religion is a great sin. Ang itinuturo daw po ng salitang strive o pagsisikap o pagsikapan ninyo ay yung nais niyang sabihin na ang katamaran natin patungkol pagdating sa issue ng spiritual ay isang malaking kasalanan. Okay? Ang bunga ng katamaran ay hindi daw po yan misfortune, isang kamalasan. Kasi nga, sabi ng iba, naku, mabuti pa sila, ang ganda ng buhay nila. Kami, talagang malas yata kami sa buhay dahil hanggang ngayon hindi kami So yung hindi magandang kalagayan ng buhay natin o ng isang tao, hindi yan bunga ng kamalasan. May nagtanong nga kay Pastor GL sa Tilagan. Pastor, naniniwala ba kayo sa swerte? Sabi ni Pastor GL, alam mo kapatid, kapag pag naniniwala ako sa swerte, lalo akong minamalas. So, ibig sabihin, ang kalagayan po natin, hindi po nakadepende sa guhit ng palad. Kundi nakadepende kung paano din tayo nagsisikap. Di ba sa kawikaan, sabi nga, hindi mo kasalanan na ikaw ay pinanganak na mahirap. Ang kasalanan mo ay yung mamatay kang mahirap. Okay. Hindi mo kasalanan na ikaw ay pinanganak na makasalanan. Ang kasalanan mo ay yung mamatay ka rin makasalanan. So, merong ibinigay ang Diyos. Nga, kung ikaw ay hindi ligtas, may ibinigay ang Diyos na means or daan
para ang tao ay maligtas. Okay? So hindi kamalasan yung kalagayan mo ngayon katulad ng iniisip po ng marami, kundi yan po ay bunga ng ating pong pagiging makasalanan. At ang lahat ng makasalanan ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sabi ng 1 John 3 verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Okay? So, hindi po lahat ng tamad ay walang alam. Alam nila na mayroon silang dapat gawin, kaya nga lamang hindi nila ginagawa. Maraming mga kabataan na patulog-tulog, wala silang alam. Alam nila na mayroong inuutos sa kanila nanay nila, tatay nila, pero ayaw nilang bumangon para gawin yon. So parang ganoon din po. Alam natin na may Diyos. Alam natin na may langit. Alam natin na may impyerno. Pero wala tayong ginagawa para ang ating pong kaluluwa ay magkaroon ng secured na mapunta tayo sa langit. Okay? So, kaya kung kinalimutan mo yung well-being ng iyong pong kaluluwa at wala kang gagawing pagsisikap para makapasok sa makipot o sa straight gate, you are omitting your positive duty. Yan po sabi ni J.C. Ryle. Okay. So parang pinabayaan mo na. So strive teaches that all outside the straight gate are all in danger. Lahat ng mga nasa labas pa ng makipot na pintuan ay nasa panganib. Dahil alam naman natin, di ba, sa Matthew, makipot ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Subalit maluwang ang pintuan patungo sa kapahamakan. So, by nature, lahat tayo nasa labas pa ng makipot na pintuan. At isang hakbang mo lang palayo sa makipot na pintuan, impyerno ng patak mo. Or kahit nga wala kang gawing hakbang Dahil by nature, tayo papunta na sa impyerno. Diba? May tanong sa akin, Pastor, kung ako gusto kong pumunta sa impyerno, anong dapat kong gawin? Wala. Kasi ang nature mo, pupunta ka na sa impyerno. Kung mayroon kang hawak na ticket ngayon, ang ticket na hawak mo ngayon, papuntang impyerno yan. Okay. So para mapalitan yan, kinakailangan mong lakaran yung daan na sa pagitan mo at ng Diyos para matagpuan mo si Jesus Christ. Okay. Para makapasok tayo sa langit. Okay. So kaya, yung mga nasa labas pa ng pintuan, yung sinasabi na nanganganib. Dahil isang hakbang lang palayo or wala kang gawing hakbang palapit o papasok sa pintuan, mapapahamak ka na. So ito yung nais ng Panginoon na dapat iparating din natin sa ating mga mahal sa buhay. Okay? So strive teaches that all outside the straight gate are all in danger. Okay? Nanganganib silang maligaw, hindi lamang pansamantala, kundi forever. Once na nakapasok ka na sa maluang na pintuan, inabutan ka ng kamatayan doon, habang panahon ka ng ligaw. So ang so alam ng Panginoong Hesus na tayo po, ang likas natin, ang tao ay mistulang tangay ng agos papuntang impyerno. Dahil sabi ko natin kanina, ang likas natin, makasalanan tayo, nandun na tayo sa kalagayang tangay-tangay tayo ng agos papuntang impyerno. Kaya sinabi ng Panginoon ni Jesus, magsikap kayo. Lumangoy kayo ng pasalungat. Kung ang pero nais ka ng Panginoon na makita sa atin, yapang ba yung iyong kasalanan, yung talagang yung desire mo, maligtas ka. Alam mo ba na sarili mo na ikaw talagang makasalanan, kailangan ka ng tagapagligtas? Okay? So, beware sa mga professing Christians. Sabi sinasabi natin kanina. Baka napahirati tayo doon sa salitang kasama ka sa pinili. Kasi marami pong mga professing Christian, sabi niya, ay pinili ako ng Diyos. Ito na ako, secure na ako. Kaya wala ka nang ginagawa sa iyong sarili. Okay? So, tignan natin.
Talaga bang kasama ka sa pinili ng Diyos? Ang salitang strive ay nagpapaalala ng banal na layunin ng Diyos at nagsisilbing babala sa mga professing Christian. Ibig sabihin sa mga tao, nakiklaim na sila ay mga Kristiyano, subalit wala kong ginagawa. So maaaring hindi nga kayo pumapatay. Hindi adulterer, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling. Pero ang hindi maganda, wala rin pagsisikap. Ay po, walang ganyan. Isa pa sa atin. Na umaasa lang tayo sa trabaho ng Holy Spirit. Bagamat hindi na Panginoong Hesus na kinakailangan natin magsikap. Kung talagang tayo ay kasama sa pinili ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung pagsisikap. Okay. So maaaring hindi tayo gumagawa ng krimen, pero ang nakakalungkot, wala namang pagsisikap sa atin. Okay. Napaka-active natin pagdating sa mga bagay sa mundo. Ang aaga natin gumising, di ba? Para pumasok sa trabaho or gawin mga gawaing bagay na nakagisna natin dito sa mundo. Ang aga natin gumising, late na tayo kung matulog. Okay. Pero, nakakalungkot, puro lang trabaho. Busy tayo. Naroon po yung pagsisikap pero hindi sa mga bagay para doon sa prosperity ng ating po kaluluwa. Hindi para sa mga bagay sa mundo. Okay, so ano po masasabi ninyo doon sa mga ako nalulungkot kasi may mga kapatid tayo na matagal na natin kasama pero irregular yung commitment nila sa Panginoon. Sa amin sa Batangas, ang tawag siyan ay parang kabuti. Tuwing September lamang lumalabas kasi nga kabuti tuwing September, tag-ulan, sa lamang lumalabas. Okay. So maraming ganon. Hindi lamang siguro dito, maging sa Batangas po. At sa lahat ng mga churches, marami pong ganito na parang kabuti. Pero kiniklaim nila na sila ay anak din ng Diyos. Okay. Kung kailan lamang sipagin, kung kailan lang walang ginagawa, saka lamang pupunta sa simbahan. At kapag minsan sumimba pa, na-open pa. Nung na-open, sabi, hindi na ako sisimba, sa TV na lang ako sisimba. O naghahanap na ng ibang mga church. Or maghahanap na lamang ng ibang libangan para malibang ang sarili. Kasi nga, ang isang Kristiyano, kapag hindi ka tumisimba, ang isip mo ay nasa church pa rin. Kaya ako, kapag hindi ako sumisimba, halimbawa pag sinadya kong hindi sumimba, nangyari sa akin yan, parang nagsisi ako. Sana sumimba na rin na lang ako kasi hindi rin naman ako napalagay. Naranasan po niyo yan na nung hindi kayo sinadya ninyong hindi sumimba, pero habang nandun kayo sa bahay, yung isip ninyo ay nasa gawain pa din. At parang, sabihin parang hindi kayo mapakali. At sinisisi niyo yung sarili, sana sumimba na lang ako. Ganito pakiramdam ko para at laki ng kulang. Okay. So, ito po yung natin, doon sa mga professing Christian, na ito yung trabaho, ang tanong natin doon, nasaan yung strive doon? Yung salitang strive. Nasaan yung salitang pagsisikap? Kaya sana ay gumising tayo at tingnan natin kung ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa salita. Right? Okay? Or kung sumisimba man, hindi na tinitignan kung ano ang content ng sermon. Yan ba ay law or salita ng Diyos or batas? Yan ba ay mali or tama? Kapag umuwi na, tinanong mo, ano ang naging sermon? Walang usapan.
Walang natandaan. Kasi nga, una naman talagang pagsisikap na makinig at para matuto. So, ang tanong natin doon, nasaan doon yung salita strive? Okay? Okay. Hawak na po natin yung great book of God, yung Bible, na nagsasabing without repentance and conversion and faith in Christ and holiness ay walang taong nabubuhay sa mundo pong ito na maliligtas. Yan yung sinasabi po ng Biblia. So sana ay hindi po nasayang yung mga itinuro sa atin ng ating pong mga pastor. Sana sa mga araw matagpuan po natin yung ating sarili na tunay na tayo pinili ng Panginoon. At number 3, tayo tapos sabi niya, the awful prophecy o yung solemn prophecy na ipinahayag ng Panginoon Isus. Ano yun? Sabi niya, marami ang magpipilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Ang tanong po natin dito ay sa anong period ng panahon isasara ang pintuan ng salvation forever? Diba? Kasi ito yung propesya ng Panginoong Isus. Sabi niya, darating ang araw na marami ang magpipilit na pumasok sa makipot na pintuan na ito. Subalit, hindi na sila makakapasok. Dahil isinara na ang pintuan. Okay? So, dito, sa panahon na ito yung panahon na ang pagsisikap o yung salitang strive ay wala ng silbi. Kung dito ka pa lamang magigising at sabi mo, teka, sandali. Ngayon ako magsisikap na ako. Nalala po natin yung kwento ni Noe. Diba? Nung pinagawa ng Panginoon si Noe ng isang arko, mahabang panahon, more than 100 years, 110 years na ginawa ng Noe. Ang ginagawa niya, nangangaral siya. Dating ang araw, meron dapat na baha. Kaya tulungan niyo. Pero wala naniwala sa kanya. Pero dumating yung baha, ang nangyari, nung pumasok na ang lahat ng mga naniwala kay Noe, anong ginawa ng Panginoon? Isinara niya yung pinto. Okay. At nung isinara ng Diyos yung pinto, at ipat sa Biblia, ang pinagsarahan ay hindi na makakapasok. Hindi na pinagbuksan ay talaga makakapasok. So nung isinara ng Panginoon yung pintuan ng arko, katok sila ng katok. At hindi na ito pinagbuksan. Ito yung sinasabi nga po ng solemn prophecy ni Jesus Christ, na darating ang araw, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi na makakapasok. Okay? Napakaseryoso po ng tanong na ito. Kailan ito mangyayari? Anong period ng panahon ito mangyayari? Sa ngayon, ang pintuan po ay nakahandang bumukas pa ito sa mga tao. Maging yung mga taong sinners. Katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, ako na pinakamasamang tao sa mundo. Pero ito pong pintuan ito sa panahon natin ngayon, ito po ay nakahanda magbukas. Ngunit darating po ang araw na ang gate ay isasara na forever. Okay. At ang panahon na tinutukoy po dito, ito yung panahon sa second coming ng Panginoon Jesus. Siya ay babalik para hatulan ang mundo. Okay. So, dito sa panahon na ito, yung mahabang panahon ng pagtitimpi ng Diyos ay tapos na. Okay. Ang trono ng habag ay ititigil na. At papalitan na ito ng throne of judgment. Isasara na rin yung bukal ng tubig na nagbibigay buhay na sinabi ng Panginoon Jesus kay sa babaeng Samaritana. Di ba? Sabi niya, kung alam mo lang, baka ikaw pang hihingi ng tubig sa akin, kapag ito'y ininom mo, ito'y magsisilbing bukal ng buhay at dadali sa puso. Okay? So, isasara na rin yun. Okay? Sa panahon na ito. At isasara na rin ng Diyos ang makipot na pintuan. At dito na magaganap yung solemn prophecy ng Panginoong Isus na marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Nung dumating na ang baha, doon pa lamang sila naniwala. Natutuo pala yung sinabi ni Noe. Pero huli na lahat. Okay.
lahat ng propesiya po sa Bible during Old Testament, lahat ng yon ay nangyari sa kanya-kanya panahon. Okay, ano yun? Yung pagpapahayag na ang mga binihag ng Babylonia at dati ang araw ay makakalaya. Yung 70 years na muling itatayo ang templo, yan ay sa propesya ng Old Testament. Yung pagsilang ng kordero pamamagitan ng birhen, di ba? Nasa propesya po ng Old Testament yan at yun po ay nangyari. So lahat ng ito ay naganap sa kanya-kanyang panahon, sa takdang panahon. Ang pangako ng Diyos, bagamat po ay lumilipas ang mahabang panahon, pero tiyak na magaganap. Same thing. Ang propesya po ng Panginoong Hesus sa dating araw, ito po yung mangyayari din. Okay? So, darating ang panahon ng paghahanap sa Diyos ng tao ay useless na. At doon pa lang nila mapapatunayan na mali sila. At hindi lang iilan. So, ano sabi ni Jesus? Marami. Napakarami nila. Sa uling mga araw, magpipilit silang pumasok o hindi na sila makakapasok. Doon pa lang nila makikita yung kahalagahan ng immortal soul, ng ating pong kaluluwa, at ang kahalagahan ng pagiging ligtas. Kasi sa ngayon, marami pong individual na wala sa kanila yung salitang salvation eh. Diba? Kahit na ipamukha mo sa kanila yung salitang impyerno at langit, wala sa kanila. May mga pilosopo pa nga na nagsasabi totoo ba naman yan? Pastor, yung impyerno, wala pa naman galing doon na bumalik. Kasi ito believe at tao. Ito nila, maniniwala lang sila kapag meron talagang nanggaling na sa impyerno na bumalik dito sa lupa. Pero maliwanag naman po yung Luke chapter 15, di ba? Yung nariyan ay hindi makaparinig at yung narinig hindi makapariyan. Pagkapunta ka na sa impyerno, hindi ka na makaalis. Okay? So doon pa lamang nila makikita yung kahalagahan ng kaligtasan. Okay? At sa wakas, maintindihan nila kung ano yung kaibahan ng pagiging makasalanan at kabanalan ng Diyos. At doon nila maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang mga minister. Ganoon po yung mga pastor. Na lamang ang mga missionaries. Bakit na naturingang mga makukulit? Ang hahaba ng sermon. Yung mga pastor na yan, ang hahaba ng sermon. Nakakainit. Nahantok ako. Yung mga pastor na yan, walang ibang pinapangalan kundi laging salvation at kaligtasan. Dito sa oras na ito, sa panahon na ito, dito po nila maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang paghahangad ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Kung bakit sila makukulit. Kung bakit ang hahaba nilang mag-sermon. Kung bakit para bang hindi sila nagugutom. Hindi napapagod sa paghayo. Dahil alam natin na meron talagang langit at merong impyerno. Merong diablo at merong pong Diyos. Okay? So, sa huli, malalaman nila na huli po na lahat. Wala na silang magagawa. Wala nang silbi ang pagsisisi katulad po ng ginawa ni Judas. Diba na si Judas, nagsisi siya. Kaya lang, huli na lahat. Wala nang silbi. Hindi na nila may tatanggi na talagang mayroong Diyos at mayroong pong demonyo. Hindi nila may tatanggi na mayroong talagang langit at mayroong pong Diyos. At masasaksihan na ng kanilang pong sariling mata at madadama ng kanilang sariling pong katawan kung ano ang sinasabi ng mga minister, ng mga nangangaral na salita ng Diyos. Doon pa lang nila masasabi, ay, totoo nga pala si Pastor. Tama pala si Pastor. Tama pala si kapatid. Tama pala yung kapitbahay ko. Pero alas, wala. Huli na ang lahat.
Okay? Kaya ang talata pong ito ay nananawagan sa lahat ng mga converted people na maging missionary. Missionary heart. Magsimula tayo sa atin po. Salita. Charity begins at home. Ako, nalulungkot na bagamat ako ay naging isang pastor. Pero yung unang yugto ng buhay ko na bilang isang pastor ay marami akong pagkukulang na dapat ginawa ko. Pero hindi ko nagawa. So kaya, sabi ko nga, ito yung madalas kong pinapaalala din sa mga kasunod ko na unahin mo na yung pamilya. Kasi, sabi ko, mayroong dalawang tendency na mangyayari sa iyo kapag hindi mo inuna yung mga taong nasa paligid. Kapag sinikap mo na ikaw ay mapalapit sa Panginoon, tumaas ka ng tumaas at naiwan mo yung iyong inner circle, yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, magulang mo, kapatid mo, at sila'y naiwan mo, ikaw ay tumaas. Dalawang posibilidad na pwedeng mangyari. Mahatak mo sila pataas or hatakin ka nila. At nangyari po. Kaya ito po yung panawagan ng Panginoon sa atin sa umaga po ito. Na maging missionary tayo. Yung ating pong first mission field ay yung ating pamilya. So, nakakalungkot kapag alam mo nakaakay ka ng ibang tao pero meron kang mga mahal sa buhay na naiwan. Nakakalungkot po yun. Okay? So, pag siya pang gumawa ng mabuti, simula tayo sa ating pangalan. Sa tayo po mabuti ay maging example tayo, maging atin at ilaw ng ating pong tahanan, ng mga taong nakapaligid sa atin. Pahayag natin sa mga taong nakapaligid sa atin na ang makipot na pintuan ay daan patungo sa tunay na kagalakan. Kasi marami sa atin ngayon, hinahanap yung kagalakan sa mga bagay sa mundo. Okay? Lagi natin, gusto natin, bagong cellphone, masaya tayo doon, bagong motor. Pero next year, wala na sa model yan, iba na naman. So, walang katapusan. Pero yung kagalakan na yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ito yung tunay na kagalakan na nagtatagal ito habang panahon. Okay? So, himukin natin yung mga taong nasa paligid natin. Magsimula tayo sa ating pong tahanan. Dahil, biblically, di ba? Si Pedro po, si Andres, nung matagpuan niya ang Panginoong Hesus, sino ang unang hinanap niya, yung kanyang kapatid, Pedro. Ganon din yan po, makuha natin sa John 1:41 to 42. Hindi na ako natin mabasahin, nahaba tayo. Ganon din si Philip. Nung ma-convert si Philip, ang una niyang hinanap, kanyang kapatid na Nathaniel. Actually, si Nathaniel nagsabi na, meron bang magandang nagmumula sa Jerusalem? Kasi sabi ni Philip na natagpuan ko na yung Cordero, yung Misal. Yan ay bukas sa Jerusalem. Sabi na siya, bang magandang nagmumula sa Jerusalem? Okay. Year 1:45 to 46. Okay. At isa pa sa example natin, yung babaeng Samaritana. Okay. Nung matagpuan niya si Jesus Christ, iniwan niya yung kanyang banga. Ito was sa John chapter 4:28 to 29. At pumunta siya sa bayan at kanyang ipinahayag. Natagpuan ko na ang Cordero, ang Misal. So, doon tayo magsisimula sa kung saan tayo natulog. At ang Panginoong Hesus, pinakatagpo niya tayo, saan man tayo. Kaya, sa ating pong conclusion, napakasarap makita na ang mga membro ng church ay nagsisikap na marating ang langit.
hindi lamang ng kanilang sarili, kundi maging ng mga tao sa paligid. Ang sa ngayon po, ang pintuan ng kaligtasan ay handa pang mabukas sa sinumang magkanais na sa ngayon. Pero darating ang araw, ito po isa talaga. Ngunit, yan, papalapit na ang panahon at ang pintuan ay sasara, hindi lamang pansamantala. Ang sabi doon sa John 9 verse 4, okay, hindi ba nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya nakakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinagagawa ng Diyos na nagpadala sa atin habang magagawa pa natin sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang pinapagawa. Kung may panahon, gawin na po natin. Sabi nga, kung ang lahat daw ng mga converted people, lahat ng mga totoong Kristiyano ay umakay ng kahit na isa every year. Kung mga 1:1, kung lahat daw ng Kristiyano ay aakay ng isang kaluluwa ng kahit na isa lang sa loob ng isang taon, in less than 20 years, lahat daw po ng tao sa mundo ay isa lang yun, ha? Kung bawat isa sa atin daw po, ng mga tunay na Kristiyano, ay umakay ng isang kaluluwa sa loob ng isang taon, isa sa isang taon. Okay, in less than 20 years, lahat na po ng tao. So wala tayong comment pagdating dyan. Okay? One thing for sure, okay, na kung ang lahat ng mga Kristiyano ay magsisikap para maging asin at ilaw ng sanlibutan kong ito, gumawa ng mabuti sa kanilang tahanan, saan man sila naroon, nakakatiyak po tayo na mas marami ang makakonvert. Mas marami ang makakilala sa Panginoon. So, alalahanin po natin na hindi nais ng Diyos na isa man ay mapahamak. Right? 2 Peter 3:9. Ang sabi dyan, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niya mapahamak ang sinuman. Okay. So, kumbaga, ang ating pong amang nasa langit, ang ating pong Panginoong Hesus, gusto na niyang bumalik. Okay. Ang problema, marami pa ang hindi nakagawa. Isip. Kaya sabi ko nga, isa yan sa akin po. Naisip nung nawala yung anak ko. Na nung ako po ay naghahanap kami, kasama ko yung aking bayan. Sipilim na, kalipilim na, madilim na. Sabi ng bayan ko, kaya rin, uwi na tayo. Wala na akong alam na pwedeng paghanapan pa. Kaya ano yung pagka pumihit ka pabalik, parang sinabi mo na wala na. Surrender, wala na. Kaya, agad maaari, ayaw pumihit ng pabalik. Gusto mong ituloy pagkakas. Kasi sabi ko, ito yung nilalaman ng 2 Peter 3. Ang Panginoong Hesus, gusto na niyang mayakap lahat ng mga nandito ngayon. Lahat ng mga na-convert na, lahat ng mga nakakilala sa kanya. Pero, alam niya na kung siya ay babalik, parang tinanggap na rin niya na wala. Yung iba kong mga anak talagang wala. Kaya, sabi ko, nanalangin ng Lord, ibalik niyo po yung anak ko. Sabi ng Panginoon, kaya kong ibalik yung anak ko. Pero paano naman yung mga anak ko? Okay. So ito po yung panawagan
na pwede nating ma-hasten, mapadali ang pagbabalik ng Panginoon Hesus kung tayo magsisipag din, kung tayo kumilos. Okay? Gawin natin yung ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Tayo po, mga mananampalataya, ay binigyan ng Panginoon ng bahagi sa kaligtasan ng iba. Yes, naniwala tayo na ang kaligtasan, yan ay trabaho, kaloob ng Diyos. Pero, ang maganda rin namang balita na kung ikaw ay anak na ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng bahagi para sa ikaniligtas ng iba. Okay. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para maging instrumento, okay, para maging ganap ang kaligtasan po ng iba. Okay. So yung pribilehiyo na yun ay inahanap ng Diyos para sa atin. Sabi sa James o Santiago 5:20, okay, dapat ninyong malaman na nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong yun sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan. So mayroon tayong tupulin. Bilang mga anak ng Diyos, huwag natin iasa lamang sa Panginoon. Meron namang doctrine of election. Totoo lahat ng yon. Pero hindi rin natin may tatanggi na mayroon pong utos ng pagsisikap na pumasok kayo. At mayroon din pong mayroon pong kaakibat ng pagkapili ng Diyos sa atin ay kaakibat doon yung tungkulin din naman natin na maging bahagi sa pagliligtas ng Diyos sa ibang tao. Kaya nga ano po ang nababasa natin doon sa Ezekiel 36 verse 16 up to 21 bago tayo magtapos. At nawa ay ito ay magbibigay sa atin ng diin sa ating pong conclusion ngayon na mayroon po tayong tungkulin. Sabi niya, Ezekiel chapter 3 verse 16 up to 21, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel at makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Okay? Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Okay. So, mayroon tayong pananagutan sa Diyos. Hindi po aksidente ang pagkapili ng Diyos sa atin. Okay. Maliwanag ang binanggit doon sa John 15:16. Di ba? Wala diyan. Pero sabi doon, John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at pumirang sa inyo. Anong purpose? Upang kayo pumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. So mayroon pong layunin kung bakit nakasama ka sa mga pinili ng Diyos. Anong purpose? Upang kayo ay pumayo at mamunga. At hindi lamang basta bunga. Kasi ako nalulungkot na mayroon po ako mga pastor na pakinggan. Sabi nila, Pastor, pumunta ako sa Natugbo. Okay? Nangaral ako doon. Ang daming tumanggap. Pinatanggap ko, ang daming tumanggap. Okay? Ang daming mga Kristiyano doon. O kailan po yun? Siguro po mga 15 years ago na. Ano nangyari na? Balikan mo ba? Hindi na eh. Ano sabi doon? Humayo kayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. Napanatili ba? Pero sabi ko, nung sa taga-Nasi, nung sila po humingi sa akin ng gawain doon, sabi ng kapitana, Pastor, pwede ba magbukas kayo ng gawain dito sa Nasi? Magbukas kayo ng church. So sabi ko, madali ang mag-anak, pero mahirap maging magulang. Kasi kapag nagbukas ka ng church doon, ang lahat ng dadalo doon, maging anak mo sa pananampalataya. So, anak mo sa pananampalataya, obligasyon mong pakainin ng pagkain spiritual upang mapanatili sila sa kanilang pananampalataya at paglago. Okay? So, tatayuan mo na ngayon yung pagiging magulang. Kaya sabi ko, madali
ang mag-anak. Kaya sabi na, ay, napatanggap ko sila pastor, mga anak sila ng Diyos. Pero nagampanan mo ba ang iyong pagiging magulang? Okay. So, meron tayong tungkulin. Hindi po tayo dapat na nakukontento lang na tayo nandiyan, nakaupo tayo dyan. Content na tayo. Meron na tayong katiyakan sa ating pong salvation. Alalahanin po natin yan. Yung salvation o kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo, may kaakibat po yan. Tungkulin. Kung tumanggap ka ng libre, dapat mamigay ka rin ng libre. Yan po yung layunin ng Panginoon kung bakit tayo pinili. And I hope na sa umaga pong ito ay ma-trigger yung ating pong katamaran. Okay. Sabi ko nga, yung nagtanong kanina, siguro hindi naman siya nagtanong para wala lang, kundi gusto lamang niya ma-justify yung kanyang kawalang pagtisikap na maligtas. Kaya sabi niya, konti mo ba matay? Hindi na ako magsisikap na maligtas. Kunti lang naman pala maliligtas. Kaya sabi ni Jesus, whether nakaunti o marami ang maliligtas, ang papel mo sa buhay ay magsikap ka upang ikaw ay maligtas. Muli, dakilan Diyos. Ama namin. Salamat po dahil nakasama kami sa pagpili. Naniniwala kami doon sa doctrine of election. Pero naniniwala din kami na kaakibat ng pagpili ninyo sa atin ay meron kami tungkulin para maging instrumento ninyo, maging bahagi kami sa kaligtasan din ng mga iba. Salamat po dahil binigyan nyo kami ng ganong oportunidad na maging bahagi ng inyong pong pagliligtas sa katao. Kaya dalangin namin, Panginoon, na nawa patuloy niyo pong buksan ang aming pong mga mata upang makita namin yung mga taong nasa paligid namin na nanganganib. Nandoon lamang sila sa harapan ng makipot na pintuan. Subalit walang ginagawa ang pagsisikap upang makapasok. At alam namin na darating ang araw. Ang pintuang ito ay isasara na. Kahit na anong gawin namin pagpipilit na pumasok, wala nang magagawa. Kaya salamat, Panginoon, dahil nireveal ninyo sa amin ang katotohanan na ito. Nawa, yung nalalami pa namin buhay sa mundo kong ito ay magamit namin, talaga namin, Panginoon, para kami ay makapasok sa makikot na pintuan. At magamit namin ito upang makapagdala kami, makapaghatid kami ng kaluwalhatian sa iyo. Muli, maraming salamat sapagkat mayroon kami Diyos na nagbigay ng kanyang buhay sa cross, ng kanyang dugo na nabuhos sa cross, kung kaya't nagkaroon po ng satisfaction. Ang hinihingi ng batas ng Panginoon para sa kapayaran ng ating kasalanan. Salamat dahil ibinigay ninyo inyong buhay para sa akin. At kami naman, in gratitude, nawa po ay magampanan din namin ang tungkulin, bunga ng pagkapili ninyo sa akin. At lahat ng ito, muli kami naman. Salangin namin. Salamat sa amin. Pangalan ng anak na si Jesus.